Yuhara, Jingjing, first, ang galing-galing mo dito sa pelikula. You stole the show. How does it feel na makatrabaho ang isang Sanjo Marudo on screen? Thank you po. Yung feeling po kasi, you have to be Jingjing. And makatrabaho po si Tito Sanjo, it's such an honor. So, building up po kasi yung character. Siyempre po, yes, challenging kasi you have to be in your character. So, how it feels working with him, with a family that's toxic, ano po, it's very nakakaawa, hurt, and unmanageable po yung hahandle po ni Tito Arsenio. Thank you so much sa lahat ng ginawa mo sa pamilya natin. So, and thank you po. And what were your preparations para dito sa character mo? And can you share a background na rin of yourself? Kung saan ka nagsimula? Okay po. Dito po, nag-prepare po kami. We did a workshop po to know each other para magka-connections po kami sa isa't isa. So, background, nagsimula po kasi ako since after pandemic. So, thankful po ako kasi first project ko po, malaking tulong na po sa akin. And this movie, sobrang laking impact na din po sa career ko kasi working with veteran actors, actresses. So, ayun po. I'm very grateful po. Thank you po. Thank you. Jingjing, ilang taon ka na? 11 po. 11. O, 11. Gusto ko lang linaw, 11 siya, ha? Hindi 31. Gusto nakakaloka si Jingjing pag sumagot parang dalagan-dalaga. Ang lalim! Under OGDS management na. Hindi po. Soon po. Paano ka nakasama dito sa pelikula? Did he call you? Nag-audition po. Thank you. Maraming bata yung nag-audition dito. Kung mapapansin niyo, wala kaming mestizo dyan. Mestizo-mestisa. Kasi, una-muna namin na kailangan mapapayag si Sanjo na pag pumayag siya, saka kami mag-audition ng mga kamukha niyang o kahawig niyang gaganap na mga kapatid niya. So, kung mapapansin niyo, parang iisa yung hulas ng mga mukha nila. Para maramdaman ng audience na baka nga sa tunay na buhay magkakapatid itong mga ito. Diba? So, kaya nag-workshop din sila dahil si Sanjo ngayon humiling ng workshop para lang maka-immerse, lumabas yung pagka-Arsenio niya. So, lahat sila nag-workshop. Nakakatuwa dahil lahat sila cooperative, tsaka collaborative. Tsaka, walang, may pasaway, yung malaki ulo, maldita, diva, walang ganon. Kasi, mapapanood nila yan sa vlog ko. Gusto mo yun? Tsaka na, di ba ito yung comeback movie ni Sanjo, di ba? Matagal na nawala si Sanjo. Anong kwento mo nga dito? Ba't ang tagal mong nawala si Sanjo? Last project ko, 2023. Mga end of 2023. Tapos, yun, nag-break muna ako ng almost more than 2 years. Yun kasi, yun nga, nasikaso ko muna ang aking personal na buhay. At ngayon, ako po ay masayang-masaya sa aking estado. Nasaan pa ako ngayon kasama ang aking sariling pamilya. At ito po ngayon, nagbabalik ako sa pelikula. At nakakatuwa na ganitong klaseng project yung naibigay sa akin. At ang ganda naman ng timing dahil naman ito yung isa sa mga issues na nababasa ko, nakikita ko sa internet ngayon na napapanahon yung ganitong klaseng storya. Simple man ang aming storya pero napakalalim po ng hugot na inaabot nito sa ating mga sa puso dahil lahat po tayo ay may pamilya. Lahat tayo anak, lahat tayo kapatid, lahat tayo iba sa atin naging magulang na rin. Kaya yun, sobrang akong thankful sa
sa project na to, paring OG, maraming salamat sa offer. At yun, sa lahat ng cast, gusto ko rin magpasalamat dahil hindi naman natin magagawa, hindi po magagawa yung character ni Arsenio, kundi rin po dahil sa suporta ng pamilya ko. At thank you din sa writer natin, sa napakagandang script na isulat niya. Maraming salamat. Gusto ko lang maidagdag si Sena Ramos ba yun? Sena Ramos. Yung gumanap na younger Grace, younger Sanjo, si Gabi Abut at si Migo Manikan, yung anak mismo ni Tita Susan, na nag-audition din sila para maging younger version ng mga characters. Kaya kung mapapansin nyo, parang magkakamukha din, di ba? Pati boses ni Sanjo at saka ni Richard Kwan andun din. Sila rin yung nag-dub. Pumayag naman sila para mas maramdaman ng audience na sila talaga yung younger version. Last question na po. Sanjo, you mentioned na ito yung pagbabalik mo. Does it mean tuloy full-time na ba ito? And ano yung natutunan mo dun sa quiet acting ni Miss Susan na Aplica dito sa pelikula? Thank you. Yes, siguro ito magandang simula na to. Malapit na ulit ako magsimula sa panibago kong pelikula. Excited din ako dito. Natutunan ko sa silent acting ni Nanay. Actually, mas nag-enjoy ako sa mga eksena sa pelikula na tahimik. More than dun sa mga maraming dialogues. Kasi mas nararamdaman ko yung tension ng bawat characters sa mga mata nila. Kahit hindi nagsasalita yung mga characters, mas nararamdaman as an audience, parang mas dun mo nararamdaman yung problema ng pamilya, yung tension, yung bawat character. Makikita mong iba-iba yung pinagdadaanan at yung connection ni Arsenio sa bawat isa. Wala, iba talaga si Nanay. Naging magnanay na kami na mahal na mahal namin, hindi kami isa't isa, hindi kami nag-aaway sa The Broken Marriage Vow. Nakakatuwa na dito, iba naman yung dynamics namin ni Tita Susan. Buti nga si Tita Susan, no? Tita Susan sa Nagoya, Japan, Diyos ko kung nandun ka raw sa sabunutan ka raw nila. Oo, nakakaloka. Yung naapektuhan mo sila. Kaya ayaw di si Tita Susan na pumunta doon eh. Baka sabunutan daw siya. Si Johara, first time na magkatrabaho. Sa dami na ng mga batang nakasama ko sa mga projects. Nakakatuwa dahil lagi nila ako nabibiyahan ng mahuhusay na bata kagaya ni Jingjing. Kaya I'm sure napakaganda ng future mo dito sa industriya to. Kaya magpaka-humble ka lang lagi. Good luck. Congrats. Sobrang reliable actress niyo po. Sobrang sa mga teleserye napapaiyak niyo kami. And this time, kinainisan ka na. Thank you. I like that. Paano po yung ginagawa niyo para mag-into character? It's basically sa script. You just study the story. Tapos paano ka mag-blend. Pero actually, nung una ko nabasa yung script nito, uminit ang ulo ko. Parang kahit ako kinamumuhian ko sarili ko. Pero it's my job as an actor na kailangan mahalin ko yung character ko, kailangan si Aurora, hindi ko siya mamahalin. So ang ginawa ko, inintindi ko na lang siya na bakit lagi siyang tama, bakit ganun, bakit ganito. So yun ang ginawa kong attack kay Aurora, inintindi ko na lang siya. Pero kayo po ba, na-challenge ba kayo sa mga binibigay sa inyong role? Or madali na lang na mag-transform sa character? The more challenging, the better. Thank you. And lastly, kay Sir OG. This is the third movie na na-produce ninyo, no? Ako sabi ko na nga, pa stalker kayo. Ay, sorry. Hindi, joke. Ano pong mga na-realize nyo as a producer? Well, sa mga panahon ngayon, talagang alatsamba na lang kung magiging box office yung pelikulang ginagawa mo. Dahil, kumbaga, 2 out of 10 lamang yung talagang sinuswerte sa mga Tagalog films. At syempre, kaya nga tuwing Pasko, di ba nag-uunahan yan, nag-aspire sila maging film test entry. Tapos ang ending, dalawa rin ng 2 out of 10 pa rin
Diba? Yung mga pinapalad talaga sa box office. So ito naman, hindi kami nawawala ng pag-asa na una, makapagbigay ng magandang pelikula at makapag-iwan ng lesson, makapagpa-apekto ng buhay ng mga tao, paglabas nila ng sine, hindi pa rin ubos yung diskusyon nila sa labas ng sine. Yun yung gusto namin mai-impart dito. At the same time, syempre, napaka-ipokrito naman namin kung ayaw namin maging box office hit ito, di ba? Para kung sakali na ito ay palarin sa box office, di mas marami para tayong mapuproduce, mas marami pang production people ang matutulungan at mga artista na mabibigyan ng oportunidad na makaarte. So, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na mamamayagpag pa rin ang mga Pinoy films. Thank you. Gia Botef, When in Manila has questions too. Hello po. Sobrang na-enjoy ko po yung movie. So yung Ikaw question lang ko... yata yung narinig kong tawa ng tawa sa MV. Kaya na-enjoy mo, no, Gia? Oh. For Sir Sandro po, so would you consider your role here as one of your toughest or more personal performances yet? More personal? Masyado naman yata personal. Masyado naman yata personal question. Hindi ko masasabi na ito yung pinaka-personal, mas malapit sa personal ko na karakter. Isa sa pinakamahirap, masasabi ko hindi siya madali. Kasi unang-una, nakita niyo naman wala naman kami talagang mga big scenes o parang malalaking locations o madaming locations na talagang ang naging story talaga, yung pinakabida dito is yung bahay namin. Yung bahay namin, yung bahay ng buong pamilya. Ayun, nakakatuwa na kahit doon lang kami naglaro, kahit doon lang kami tumatakbo yung storya. Para sa akin, isa to sa mga characters na may pinakamaraming tatamaan o mas maraming makaka-relate at may makukuhang aral. Kaya, yes, masasabi ko na siguro isa to sa mga top 5 ko na characters na nagustuhan ko at hindi madaling nagawa.